being alive. All the glories of this world do not compare to the day when I meet you. I'll stare in your eyes when you ask me how far. I'll say, Jesus, I tried. You are my purpose for being alive. All the glories of this world do not compare to the day when I meet you. I'll stare in your eyes when you ask me how far. I'll say, Jesus, I tried. You are my purpose for being alive. All the glories of this world do not compare to the day when I meet you. I'll stare in your eyes when you ask me how far. I'll say, Jesus, I tried. You are my purpose for being alive. All the glories of this world do not compare to the day when I meet you. I'll stare in your eyes when you ask me how far. I'll say, Jesus, I tried. You are my purpose for being alive. All the glories of this world do not compare to the day when I meet you. I'll stare in your eyes when you ask me how far. I'll say, Jesus, I tried. You are my purpose for being alive. All the glories of this world do not compare to the day when I meet you. I'll stare in your eyes when you ask me how far. I'll say, Jesus, I tried. You are my purpose. Shalom, shalom, at magandang hapon po sa ating lahat. Amen. Welcome to our 34th day of 40 days prayer and fasting. Amen. Welcome po sa ating evening devotion. Hallelujah. At sa panimula tayo ay mag-awitan. Iwitan natin ang Panginoon. Hallelujah. Na tayo ay katagpuin ng Diyos. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain,
ng iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain aming dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ang papuri ay lahat sa Panginoon. And now, let us welcome Sister Cecilyn Medina for our exhortation. For being alive, all the glories of this world do not compare to the day when I meet you. I'll stare in your eyes when you ask me how far. I'll say, Jesus, I tried. You are my purpose for being alive. All the glories of this world do not compare to the day when I meet you. I'll stare in your eyes when you ask me how far. I'll say, Jesus, I tried. You are my purpose for being alive. All the glories of this world.
Amen. Shalom, shalom po. Amen. Tayo po ay nasa ating 34th day o 40 days prayer and fasting. And thank you rin po sa ating worship ministry kay Sis Michelle and Sis Marivic sa kanilang pag-awit, Panginoon. And ang title po natin ay His Righteousness Fulfilled in Us. Amen. Buksan po natin ang ating Bible sa Romans 8:3-4, Tagalog version. Ang mga taga-Roma 8:3, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa ganon, hinatulan niya ang kasalanan o maalipin sa mga tao. Ginawa ito ng Diyos upang ang panuntunan ng kautusan ay matupad na sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi na sa hilig ng laman. Amen. Amen. Tayo po muna ay manalangin. Amen. Kami po ay lumalapit at nagpapakumbaba sa iyo, Lord. Ikaw yung aming Diyos na laging nariyan, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa biyaya ng buhay na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatidan namin dito sa Dubai, Panginoon, sa JCTD family na patuloy na nananalangin at nananampalataya sa iyo, Lord Jesus, O God. And Lord, we pray, Panginoon, na itago mo ko sa likuran ng iyong krus, mahayag lamang iyong salita. In Jesus' name, Amen. Sabi dyan, Moses had a revelation of God's righteousness. Through the law, his perspective as expressed in some portion of the book of Deuteronomy is profound. Hindi nakapagtaka na namangha siya sa natatanging kamanghamanghang kautusan at sinabi niyang wala itong kapantay sa mga bansa. Sinabi rin niya sa Deuteronomy 4:6-8, unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa ganyon, makikita ng bansa ang inyong karunungan at pangunawa. Kaya't masasabi nila, ang dakilang bansang ito ay matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong sa anumang oras liban kay Yahweh? Aling bansa ang may makatarungan na tuntunin at kautusan tulad ng ibinigay ko sa inyo ngayon? Amen. Pinakita ni Moses na ang kanyang kautusan na ibinigay ng Diyos sa mga Israel ay natatangi, makatarungan at mabuti, upang gabayan sila sa pamumuhay ng may kabanalan at kaayusan. Dahil walang bansa ang may ganitong kautusan mula sa Diyos, kaya po hinihikayat niya ang mga Israelita, tayo po ng mga anak ng Diyos, na pahalagahan ang ating espesyal na relasyon sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos bilang tanda ng ating pagpapahalaga, pagmamahal, at pagsunod sa Kanya. Sinabi din sa Deuteronomy 6:13-15, magkaroon kayo ng takot kay Yahweh at paglingkuran nyo siya at ang Kanyang pangalan lamang kayo manumpa. Huwag kayo maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan na mga bayang pupuntahan ninyo. 16, sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay mapanibughong Diyos. Meaning, nagsisense na Diyos kapag tayo ay may ibang tinatawag na Diyos. Kapag sumamba kayo sa Diyos-Diyosan, magagalit siya sa inyo at lilipunin kayong lahat. Amen. Sa Deuteronomy 6:25, ang puso ni Moses ay natouch sa kagandahan ng kautusan. Hindi niya ito nakita bilang isang pabigat na mga utos na kailangang sundin, kundi isang refleksyon ng kamanghamanghang katuwiran ng Diyos. Sinabi niya sa mga tao na ang pagsunod sa kautusan ay magiging kanilang katuwiran. Katulad po na nabanggit ni Bishop kahapon na magagawa po natin ang pagsunod sa ating Diyos once na tayo po ay ma-inlove sa ating Lord. At dun po nalulugod ang Diyos nating si Yahweh kung susundin natin ng buong katapatan ang lahat ng pinag-uutos niya sa atin. Ano ba ang pinakamahalagang utos? Mababasa po natin sa Matthew 22:37-38. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos ng Diyos. Sa Deuteronomy 32:46-47, mas binigyan diin ni Moses ang katotohanan ito. Sinabi niya, itanim nyo sa isip ang mga salitang narinig nyo sa akin ngayon.
Ituro nyo sa inyong mga anak upang masunod nilang mabuti ang buong kautusan. Mahalaga ang mga salitang ito sapagkat dito nakasalalay ang inyong buhay. Kung susundin ninyong mabuti, mabubuhay kayong matagal sa lupaing sasakupin nyo sa kabila ng Jordan. Mga kapatid, alalahanin natin ang mga salita ng Diyos ay buhay at nagbibigay liwanag sa ating landas. Ang kanyang mga utos ay hindi pabigat, kundi isang gabay upang tayo ay mamuhay ng maayos, mapayapa at masagana. Sa bawat hakbang natin, kasama natin ang banal na Espiritu na nagbibigay ng karunungan, lakas at katatagan upang magawa nating sumunod sa kalooban niya. Itinuturing ni Moses ang kautusan bilang mismong buhay at hinihikayat niya ang mga tao upang kumilos ayon doon. Ang mga utos ng Diyos ay dapat itanim natin sa ating mga puso at ipasa sa mga susunod na henerasyon. Kaya't kapag tayo ay sumusunod sa Diyos, ipinapakita natin ang ating pagmamahal at pagtitiwala sa Kanya at sa ganyon, natatanggap natin ang Kanyang pagpapala. Patuloy po tayo magpakatatag at magpatuloy tayo sa Kanya. Ang Diyos ay palagi nating kasama, gumagabay at nagmamahal. Magtiwala tayo sapagkat Siya ang nagbibigay ng tunay na tagumpay at buhay na walang hanggan sa atin. Amen. Basahin din po natin sa Joshua 1:8. Huwag mong kaliligtaan, basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon, araw at gabi, upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa gayon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Bilang encouragement po, may mga panahon na hindi natin maintindihan ang salita ng Lord. Sa tuwing nagbabasa tayo, sa tulong ng Banal na Espiritu, ipanalangin din natin na tayo patnubayan ng Banal na Espiritu upang maintindihan natin at maitanim sa ating puso ang mga sinasabi ng Lord. Upang tayo din ay makapag-share ng Word of God, maging daluyan tayo ng pagpapala, una sa ating pamilya sa Pilipinas, maging sa ating mga kapitbahay at mga kaibigan dito sa Dubai. Sinabi din sa mga taga-Roma 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Patuloy po nating tamnan ang puso ng mga mahal natin sa buhay, at doon sila'y tunay na makakilala sa Lord na ating tagapagligtas, at patuloy din sila makapanampalataya sa kanila. Amen. Ang bagong tipan ay nagpapahayag ng katulad na pananaw. Sa Roma 8:3-4, na nakita natin ang katuparan ng katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang katuwiran ng kautusan na itinuring ni Moses bilang maluwalhati at maganda ay natupad ngayon sa atin na namumuhay ngayon ayon sa Espiritu. Ang katuwiran ng Diyos ay pinahayag sa pamamagitan natin. Bilang mga kinatawan ng kaharian, pinapahayag natin ang kanyang katuwiran, kapayapaan, at kagalakan sa lahat ng bansa. Saan man tayo pumunta, kapag dumating tayo, dumarating ang katuwiran. Kapag pumasok tayo sa isang lugar, sumasama ang kapayapaan sa atin. Kapag naroon tayo, nahayag ang kapayapaan. Tagapagdala tayo ng magandang balita ng Lord at tayo ay nakakapag-speak ng life sa mga nawawalan na ng pag-asa. Nakakapag-encourage tayo sa mga nakapaligid sa atin sa tulong ng Banal na Espiritu. Nagagawa na rin nating manalangin sa tulong ng Banal na Espiritu in or out of season. And palagi nating piliin makapag-speak ng lives ng buhay at hindi mga curses sa mga tao. At dapat itong maging gabay sa ating pang-araw-araw na kamalayan. Tayo ay mga pagpapalawak ng kaharian ng Diyos sa ating mundo. Hallelujah. Amen. Tayo po ay manalangin muli, Panginoon. Amen, Lord of Lord, King of Kings, Lord Jesus, O God. Kami patuloy na nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat sa biyaya mo na ibinigay mo sa amin, sa buhay ng aming Panginoong Jesus, Panginoon. Maraming salamat na siya ang nagbayad ng lahat ng aming kasalanan, Panginoon. And Lord, maraming salamat sa banal na Espiritu na ipinagkaloob mo sa bawat isa, sa
aming buhay, Lord Jesus, O God. And Lord, we pray, Panginoon, na patuloy kaming gabayan ito, Panginoon, sa aming mga nakikita, naririnig, nasasabi, nararamdaman, sa lahat ng senses namin, Lord Jesus, O God. Lord, we pray, Panginoon, na patuloy kang pumagitna sa buhay ng bawat isa, Lord Jesus, O God. And Lord, we pray, Panginoon, saan mang sulok ng tahanan sa dito man sa Dubai at sa maging sa Pilipinas, Lord. We pray, Panginoon, send the Holy Spirit ngayon pa lamang sa bawat sulok ng aming tahanan, sa puso ng bawat isa, Lord Jesus, O God. And Lord, we pray, Panginoon, na patuloy na makasunod sa iyong mga salita, sa iyong katuwiran, Panginoon. Lord, patuloy na mapagsikapan namin na sundin lahat ng iyong mga salita, Panginoon, na hindi ito magiging pabigat sa amin, kundi ito ay magiging pagpapala sa bawat isa, Lord Jesus, O God. Lord, maraming salamat sa biyaya mo. Maraming salamat sa pagmamahal mo, sa kapayapaan, sa kasaganahan na dulot mo, Panginoon. In Jesus' name, Amen. And sa prayer po, sabayan niyo po ako. Dear Father, thank you for revealing your righteousness through your word and fulfilling it in us through Christ. I walk after the Spirit, manifesting the life and glory of your word to my world. Your word is my life, and I treasure it above all. Thank you for making a living expression of your righteousness. In Jesus' name, Amen. Amen. Sa ating further study po, basahin po natin ang 2 Corinthians 3, 7-10, Galatians 3, 24-25, 2 Corinthians 5:21. At sa mga nagbabasa po ng 1-year Bible reading plan, Luke 5:17-39 and Deuteronomy 28. For 2-year Bible reading plan, Matthew 25:14-30 and Exodus 33. Thank you to Pastor Chris and to all the people who are watching the Facebook Live. See you again tomorrow at 6 a.m. for morning devotion and 5:30 p.m. for evening devotion. God bless us all. Do not compare to the day when I meet you. I'll stare in your eyes when you ask me how far. I'll say, Jesus, I tried.